Lucifer ay isang rebelding anak. Tinawag siya ng ang nihaawa na Satanas. Saan kaya siya titira ngayon? Ang mga tapat na hukbo ay sumunod ng may paggalang sa kanyang mahiwagang mga hakbang ng pag-alis at pag-abandona, parang nagbubunyag ng isang mabigat na hinaharap ng pagdurusa at pagpapakumbaba. Sasakupin kaya ng mga rebelde ang banal na trono at lapas tanganin ito bilang sakop ng kasalanan. Ang katanungang ito ay pumapasakit sa puso ng mga sakop ng walang hanggan. Pag-alis niya sa kanyang minamahal na lungsod, ang alahaya'y awa ng liwanag ay naglakbay sa gitna ng kaluwalhatian ng sansinukob patungo sa malawak na kalaliman na kanyang ikinimkim hanggang ngayon. Doon siya muling huminto, tahimik, na tila binabasa sa kadiliman. Ang isang hinaharap na puno ng pakikibaka sa harap ng pagdurusang nababanag sa kanyang muka. Sa wakas ay naunawaan ng mga tapat ang kahulugan ng mahiwagang kalalimang iyon. Isang sagisag ng kaharian ng paghihimagsik. Sa malungkot na mukha ng alahaya, awa ay sumilang ang isang kislap na nagpalakas loob sa mga tapat. Itinaas niya ang kanyang makapangyarihang mga bisig. Sa gitna ng kadiliman at malakas niyang iniutos, magkaroon ng liwanag. Agad ang liwanag ng kanyang presensya ay bumaha sa kalaliman at nagumpay laban sa dilim at nagbunyag ng isang mundo. Hindi pa tapos natatakpan ng kristalinong tubig sa kilos na yon. Sinimulan ng walang hanggan ang dakilang labanan para sa kanyang pamahalaan. Labanan ng liwanag laban sa kadiliman. Labanan ng pag-ibig laban sa kasakiman, ng katarungan laban sa kawalang katarungan, ng kapakumbabaan laban sa kapalaluan, ng kalayaan laban sa pagkaalipin, ng buhay laban sa kamatayan. Laban ng walang tigil, magpapatuloy hanggang sa inaasam na bukang liwayway. Kung kailan ang banal na hari ay babalik, na matagumpay sa banal na bundok ng Sayon, doon nakaluklok sa papuri ng mga tinubos. Siya'y maghahari magpakailanman sa perpektong kapayapaan. Ang pag-atras ng kadiliman ay tanda ng pangwakas na paglipol ng paghihimagsik. Ang saganang tubig na bumabalot sa mundong iyon, na itinago hanggang ngayon ay sagisag ng walang hanggang buhay na tatanggapin ng mga tapat. Isang buhay na inialay ng pag-ibig na nagpapaubaya ng lahat. Ang mundo na inihayag ay ang lupa.
dinadalaw ng kadiliman at liwanag. Ito ang magiging entablado ng dakilang pakikibaka. Nagalak ang mga tapat sa tagumpay ng liwanag. Sa unang araw, ngunit ang galit ng kadiliman ay muling bumalot sa planeta. Sa makapal na ulap ng dilim. Ang liwanag na tila natalo ay muling sumilang sa isang napakagandang bukang liwayway. Sa pagsikat ng ikalawang araw, iniutos ng walang hanggan magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at magkaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng tubig at tubig. Agad ang init ng kanyang liwanag ay nagpausbong ng singaw mula sa malawak na tubig na bumalot sa buong planeta ng isang kumot ng bughaw na kalangitan. Sa gayon ay lumitaw ang atmosfera. May perpektong halo ng mga gas na mahalaga sa buhay na malapit ng ipakilala sa planeta. Tinawag ng manlilikha ang kalawakang iyon na kalangitan. At habang ang atmosfera ay pumupuno sa lupa ng liwanag, ito'y dahan-dahang nagdidilim sa pagdating ng takip silim ng isa na